ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay sapat ang pagmamahal para maging masaya ang dalawang puso. Darating ang oras na pipiliin mong maging totoo sa sarili. Kahit may kailangang masaktan. Ikaw, kabarangay, kaya mo bang ipaglaban ang pag-ibig kahit salungat sa mundo? Dear Papa Dudut, hindi ko na maalala kung kailan ako naging avid listener ng inyong programang Barangay Love Stories. Ang alam ko lang po ay nakukumpleto ang araw ko kapag nakakapakinig ako ng kwentong binabasa ninyo. Mga kwento na puno ng aral para sa mga simpleng tao na kagaya ko. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Berta, 35 years old, nakatira dito sa Maynila at isa akong babae na nakulong sa katawan ng isang lalaki. Ang sabi nga nila ay bading, juding, binabae o kung ano pa man ang tawag sa amin. Nasa 20 anyos ako nang makipagsapalaran po ako dito sa Maynila. Tubong Bicol kasi ako na itinakwil ng mga magulang ko nang malaman nila na meron akong tinatagong lihim tungkol sa kasarian ko. Hindi nila ako matanggap at tinawag pa akong salot sa pamilya. Hindi naging madali ang buhay ko sa Maynila noon. Napakadami ko ring pinagdaanan. Nagtrabaho ako sa kung saan saang tindahan, palengke, parlor hanggang sa nakaipon ako at nagkaroon ng sarili kong salon na naging bahay ko na rin. Masasabi ko na maayos naman ang buhay ko hanggang sa makilala ko si Ramon Papadudut. Ramon, pasok ka muna at maupo ka dito. Kukuha lang ako ng yelo para dyan sa pasamo sa mukha. Sige, salamat. Ang luwag pala dito sa loob ng salon mo, no? Oo, kasi ito na rin yung bahay ko. Kaya may maliit na rin akong kwarto at kusina dito. Pero alam mo, mabuti na lang talaga at nahabol mo yung bag ko. Hindi naman masyadong malaki ang perang laman nito, pero may dala akong mga importanteng papeles para sa salon ko eh. Ay, mabuti na lang at malakas ka ring sumigaw kaya nakuha mo kaagad yung atensyon ko. Nagulat kasi ako sa biglaan niyang paghablot ng bag ko eh. Kalalabas ko lang ng simbahan kanina. Ito na nga pala yung ice bag para dyan sa pasa sa pisngi mo. Salamat. Grabe, ang lakas talaga ng loob nila, no? Sa labas pa talaga ng simbahan nila ginagawa ang masasamang bagay na yun. Sayang lang at hindi ko siya nadala dun sa presinto. Ang bilis din kasi tumakbo nung magnanakaw na yun. Ay, salamat talaga. Kung hindi dahil sa'yo, nawala na yung bag ko sa akin. Ikaw lang ang naglakas loob na habulin at pigilan yung magnanakaw na yun. Paano? May dala rin kasi siyang balisong kaya siguro natakot yung ibang tao na habulin siya. Nagalala nga ako nung lapitan kita habang nakaupo ka sa gilid ng kalsada eh. Akala ko talaga nasaksakan na niya. Naku, pabilis akong umilag sa mga ganyan. Kaya lang, nang makuha ko sa kamay niya yung bag mo, natsyempohan niya naman ang pangako bago siya kumaripas ng takbo. Kaya nga eh, natakot talaga ako na baka masugatan ka niya. Mabuti na lang at pasalangan nakuha mo sa kanya. Ano nga palang pangalan mo? Pasensya na, nakalimutan ko ah. Ramon. Ako si Ramon. Ikaw, Berta ang pangalan mo, di ba? Paano mo nalaman ang pangalan ko? Kapit-bahay mo lang kasi ako. Hindi mo ba alam? Ay, talaga ba? Oo, dyan lang ako nakatira malapit sa katapat nitong salon mo.
At narinig ko nung isang beses na tinawag ka nilang Berta kaya nalaman ko yung pangalan mo. Madalas nga kitang nakikita na nagkakape sa umaga habang nakasandal sa may gate eh. Tapos napansin ko na nakatulala ka na parang ang lalim ng iniisip mo habang nagkakape. Ang dami mo naman napansin sa akin. Pasensya ka na ha. Mapagmasid lang talaga ako sa mga tao sa paligid ko. Halata nga eh. Kaya nagulat ako, nakilala mo na pala ako. Ilang buwan pa lang ako dito sa lugar natin pero marami na rin akong kakilala. Mukhang ikaw nga yung tipo na pala kaibigan sa tao eh. Naku, hindi naman masyado. Palakaibigan lang din ako tsaka matandain sa mukha at tsaka sa pangalan. Kaya nung malingunan kong ikaw yung sumisigaw kanina, mas lalo akong naglakas loob habulin yung magnanakaw para mabawi yung bag mo. Naalala ko na naman yung paghabol na ginawa mo sa kanya. Ang mabuti pa, ipagtitimpla muna kita ng kape ha at ilalabas ko na rin yung binili kong pandesal kanina. Oy naku, huwag na. Maabahala pa kita. Ikaw nga ito naabala ko kaya hayaan mo na. Ipaghanda kita ng almusal mo. Galing ako sa simbahan noon at naglalakad pauwi nang biglang may humablot sa bag ko, Papa Dudut. Mabuti na lang talaga at nandun si Ramon at siya ang humabol sa snatcher. Nagawa niyang bawiin ang bag ko pero nasuntok siya sa mukha ng snatcher bago ito tumakbo papalayo. Hindi naman kalakihan ang perang nasa bag ko na yon pero may dala akong papeles. Dahil na may kinalaman sa salon ko. Kaya malaki talaga ang naging pasasalamat ko kay Ramon noon. Mula din ang araw na yon ay naging madalas ang pagbabatian namin ni Ramon. Simpleng tanguan kapag nakakasalubong kami sa labas o batian kapag nagkikita kami sa may simbahan. Magkalapit lang pala kasi kami ng tinitirhan noon. Kaya madalas na nagkikita kami upang lumabas ako na sa sakto namang pauwi siya sa kanila. O kaya ay papasok ng trabaho niya, Papa Dudut. Grabe, Berta. Sarap talaga nitong biko na ginawa mo. Mabuti naman at nagustuhan mo. Sobra. Naubos ko na nga itong nilabas mo na biko eh. Pasensya ka na, ang sarap kasi talaga. Ayos lang. Kaunti lang naman din yung ginawa ko kagabi. Uy, alam mo, dapat talaga nagbebenta ka na rin ng biko at ng iba pang kakanin na ginagawa mo. Sigurado ako na maraming bibili sa'yo. Naku, imposible yan, Ramon. Oh, bakit mo naman nasabi yan? Ang sarap kaya ng mga ginagawa mong kakanin. Lalo na yung sapin-sapin na natikman ko nung nakaraan, the best din yun, Berta. Kaya simulan mo nang magbenta para may dagdag negosyo ka. Naku, huwag kang mag-alala. Tutulungan kita sa pagbebenta. Basta ba palagi akong may libreng kakanin mula sa'yo. Kaya naman pala gusto mo magbenta ako ng kakanin eh. Kasi may ganyang agenda ka. Pero salamat nga pala sa pag-aayos ng lababo ko, Ramon ah. Ilang araw ko na rin pinoproblema yan dito sa salon eh. Kaya nga nagsarado muna ako ngayong araw. Nakaka-istorbo rin kasi sa mga customer ko yung basang sahig gawa ng sirang lababo na yun. Ngayon, maayos na pati yung tulo ng tubig ng gripo sa banyo. Ay, wala yun. Sabi ko naman sa'yo, kapag may kailangan kang ipaayos, sabihin mo lang agad sa akin. Magaling akong magkumpuni ng mga bagay-bagay sa loob ng bahay. Halata nga. Ay naku! Nakainit sa labas! Kasira sa magandang balat ko, ang taas ng sikat ng araw. Oh, kala ko sarado tayo ngayon, ba't may customer dito? Hindi customer si Ramon, Lolit. Oh. Pumunta siya dito para ayusin yung lababo natin. Kasi ilang araw nang tumatagas yung tubig doon, di ba? Ayaw nga pala, pero naayos naman ba? Ang bilis nga lang naayos ni Ramon eh. Berta, kailangan ko na rin palang umalis. May trabaho pa kasi ako sa factory mamaya. Ay, ganun ba? Sige, ito pala yung bayad ko. Ano yan? Bayad? Para saan? Sa pag-ayos ng lababo ko. Sino nung may sabi na kailangan mo magbayad sa akin? Pinagmerienda mo na nga ako ng masarap na biko tapos tatanggapin ko pa yung pera mo? Ay, ang mabuti pa, Berta. Pag-isipan mo na lang mabuti yung sinabi kong negosyo sa'yo. Tutulungan talaga kitang maubos yung mga ibebenta mong kakanin.
Bahala na. Sasabihan na lang kita kapag nakapag-desisyon na ako tungkol sa bagay na yan. Sige. Ikaw bahala. O siya, alis na ako ha. Ingat ka. Salamat ulit sa pag-ayos ng lababo namin Wala yon, Berta. Tawagin mo na lang ulit ako kapag may ipapaayos ka dito sa salon ninyo. Sige, bye! Hindi ko alam na close pala kayo ng poging kapitbahay natin ha. At talagang hindi pa niya tinanggap yung bayad para sa pag-ayos niya sa lababo mo? Mabait lang talaga si Ramon. Okay, mabait lang. Baklang to, sabi mo eh. Lolit, kung ano man yan nasa isip mo, hindi ganyan tao si Ramon. Sana nga, kasi nung huling beses na narinig ko yan, ilang linggo ka lang naman naglupase at nagsara nitong salon natin, di ba? Dahil niloko ka ng lalaking minahal mo. At sana hindi na maulit yon, Berta, ha? Siyempre naman, char. Papadudot, nagkaroon ako ng kasintahan noon bago ko makilala si Ramon. Manuel ang pangalan niya at kagaya ni Ramon ay mas bata siya ng halos 7 taon sa akin. Guwapo, maskulado at nagtatrabaho sa construction. Nang mga panahon na yon ay halos doon na siya tumira sa salon ko. Humihingi ng pamasahe kahit may sarili siyang pera. Kumakain sa bahay ko kahit na wala siyang ambag sa mga ginagastos ko doon. Nangihiram ng pera pero hindi niya naman binabalik o binabayaran sa akin. Ayos lang. Kasi na mga panahon na yon ay mahal na mahal ko siya. Hanggang sa bigla na lamang siyang umalis ng bahay. Kasabay ng paglaho niya ay ang pagkawala ng malaking pera na naipon ko na nakatago sa kwarto na kaming dalawa lamang ang nakakaalam. Nabalitaan ko na lang na umuwi na pala siya ng probinsya niya sa Palawan at may kinakasama ng babae doon. Sobra ko nasaktan kasi akala ko ay minamahal niya ako ng totoo. Pero sa huli ay napagtanto ko na ginagamit niya lang pala ang pagmamahal ko para sa sarili niyang kapakanan noon, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, alam ko naman na nag-aalala lang sa akin ang kaibigan kong si Lolit. Kasi nasaksihan niya kung paano halos mawasak ang mundo ko nang dahil kay Manuel. At ayaw niya lamang na maulit yon. Pero nang mga panahon na yon ay ramdam ko na iba si Manuel. Mabuti siyang tao lalo na nang maging mas malapit pa kami sa isa't isa. Naging regular customer ko na rin siya, Papadudot. Madalas siyang dumadaan sa salon na may dalang mga pagkain mula sa factory nila ng biskwit. Madalas din siyang tumatambay sa salon kapag wala siyang pasok sa trabaho. Nagkakape at nakikipagkwentuhan kapag wala akong customer. Doon namin mas nakilala ang isa't isa. Nalaman ko na taga Bacolod pala siya at wala na siyang tatay at nagtatrabaho siya para sa nanay niya at 5 kapatid niya sa probinsya. Mahigit sa kalahati daw ng sweldo niya ang palagi niyang pinapadala sa nanay niya. Nalaman ko ang hirap ng buhay niya kaya naawa din ako sa kanya. Hanggang isang araw ay nanghiram siya sa akin ng pera. Medyo malaking halaga dahil may sakit daw ang nanay niya at kailangan niyang umuwi ng probinsya. Pinahiram ko naman siya kaya lang ay pagkatapos noon, halos 2 buwan na akong walang naging balita sa kanya. Papadudot. Ay, mabuti naman pumayag ka magsara tayo na maaga nitong salon mo. Wala naman masyadong customer kapag ganitong hapon na, tapos biyernes pa. Tsaka Lolit, gusto ko na rin makapagpahinga ng maaga eh. Bakla ka kasi. Sabi ko naman kasi sa'yo, huwag ka na magbukas ng salon ngayong araw. Eh di sana buong araw ka nakakapagpahinga. Sayang din kasi yung kikitain natin, tapos ang dami pang customer kanina, di ba? Eh iba pa rin yung nakakapagpahinga ka ng maayos. Bakla ka. Maiba ko ha. Ano palang balita doon sa poging kapitbahay natin? Anong ibig mo sabihin?
Para kasing ang tagal ko na siyang hindi nakikita dito sa lugar natin. Umuwi kasi si Ramon ng probinsya nila sa Bacolod. may sakit daw yung nanay niya kaya kailangan niyang puntahan doon. Oh, Nakakaawa nga eh, kaya nanghiram muna siya ng pera sa akin. Pinahiram ko na kaagad. ano? Pinautang mo si Ramon? Oo, para naman sa nanay niya yun. Paano ka naman nakakasigurado na para sa nanay niya yun? Mamaya may inuwian lang yung na asawa at mga anak sa probinsya nila. Hoy, binata si Ramon at hindi siya gagawa ng kwento para lang makahiram na sa akin ng pera, no? Ewan ko ba sa'yo bakla kung bakit napakabilis mong maniwala? Magkano ba inutang sa'yo ng lalaking yun? 5,000. 5,000? Oo, pero ibabalik niya rin naman daw kagad kapag nakabalik na siya dito sa Manila. Tapos hindi man lang siya nagpapadala sa'yo ng kahit anong sulat. Hindi, kasi hindi niya naman kailangan gawin yun. Ay naku, bakla ka ng taon. Hindi na talaga ako magugulat kung hindi na yung bumalik dito sa lugar natin. Berta? Gising ka pa ba? Berta? Tao po? Berta? Sino ba yung kumakatok sa pinto ng ganitong oras? Berta? Tao po? Berta? Sandali lang. Kumakatok naman, parang gusto lang gibain yung pinto ko. Ano bang kailangan mo ng ganitong oras? Ramon? Ay, Berta, sa wakas. Akala ko hindi mo na ako pagbubuksan ng pinto eh. Anong ginagawa mo dito? Eto, dinadalaw ka kasi ang tagal nating hindi nagkita. Dala ko na nga pala yung pambayad ko sa hinaram kong pera sa'yo. Ganun ba? Pwede mo naman bukas na lang ibigay yan eh. Kasi gusto ko lang din na makita ka ngayon. Pahawak nga ako ng mga kamay mo. Alam mo, Berta, na-miss kita. Pasensya ka na kung ang tagal kong nawala. Ang dami ko kasing inayos dun sa probinsya. Na-ospital si nanay dahil sa tuberculosis tapos na-dengue pa yung isa kong kapatid. Kaya nung naging maayos na sila, bumalik na ako ng Maynila at ikaw ang kauna-unahan kong pinuntahan. Dala ko pa nga itong mga bagahe ko. Ayos lang. Hindi mo naman kailangan humingi ng pasensya, no? Kasi hindi mo naman obligasyon na ipaalam sa akin yung mga ginagawa mo sa buhay mo. Gusto ko pa rin ipaalam sa'yo ang nangyayari sa buhay ko. Kasi alam mo, sa totoo lang, sa ilang buwan na nalayo ako sa'yo, mas naramdaman ko kung gaano ka ka-espesyal para sa akin. Papadudot na tulala na lamang ako noon sa sinabi ni Ramon. Hanggang sa inimbitahang ko na lamang siyang pumasok sa loob ng salon at pinagtimpla ko siya ng kape. May dala siyang mga pasalubong para sa akin na galing pa ng Bacolod. May baon din siyang walang katapusang kwento tungkol sa nanay at mga kapatid niya. Natuwa din ako nang marinig kong sinabi niyang kinukwento niya na rin ako sa nanay niya. Kung paano kami nagkakilala at naging malapit sa isa't isa. Nang gabi na yon, alam kong iba na yung nararamdaman ko para sa kanya, Papadudot. Espesyal na at nagsisimula na rin akong umasa na sana'y ganun din ang nararamdaman niya para sa akin. Ito na ang kape mo, Lolit. Ay nako, namiss ko talaga yung mapait na kape mo. Amoy palang gising na kagad ang dugo ko. Ay, aba, syempre. Galing pa yung Cavite, no? Yung kapeng barako na yan. Taray ah, kaya gusto ko na nag-aalmusal dito sa salon eh. Kaya pala napapadalas ang punta mo dito ng ganito kaaga, no? Dati lang palaging tanghali ka na pumupunta dito. Minsan nga, kapag malapit ng mag-closing time, saka ka lang dumarating. Naging busy lang naman ako noon kasi nga di ba nagpapagawa ako ng bahay sa Batangas para doon sa tatay ko. Yung pagpapagawa ba talaga ng bahay ang inaasikaso mo at hindi yung mga lalaki mo? Hoy,
Matagal ko nang tinigilan yung mga lalaki na yan na walang ibang ginawa kundi perahan lang tayo. Tsaka, totoo yung sinabi ko na inaasikaso ko talaga yung bahay ni tatay doon sa Batangas. Para naman matuwa-tuwa siya kahit may anak siyang bading. Mabuti nga at nagkaayos na rin kayo ng tatay mo. Maiba tayo, ikaw ba? Anong balita sa inyo ng pamilya mo sa Bicol? Ayun, mukhang galit pa rin sila sa akin hanggang ngayon. Hoy, paano mo naman nasabi yan? Kasi ni isa sa mga sulat ko wala pa silang sinasagot o pinapadala sa akin. Pero ayos lang naman yun kasi tanggap ko naman na kahit kailan di nila ako mabebetaan. Hi Berta, magandang umaga. Hi, good morning din sa'yo, Ramon. Pasensya na kung pumasok na ako kahit may closed sign dun sa pinto Nakita ko kasi nabukas yun kaya hindi na ako kumatok. Ayos lang. Ano bang ate na tangaga bang napadaan dito sa salon ko? Ano kasi, pangumaga kasi ako ngayon sa trabaho at bumili ako ng pandesal na babaunin ko. Naisip ko na bilhan ka na rin kasi alam kong ganitong oras ka nag-aalmusal. Eto. Salamat, Ramon. Tamang-tama, mag-aalmusal pa lang din kami ni Lolit. Sumabay ka na sa amin kumain bago ka pumasok sa trabaho mo. Hindi na, Berta. Dinaan ko lang talaga yung pandesal para sa'yo. Ay, sakto. Gusto ko rin ng pandesal pero para lang pala sa iyan, Berta. Dinagdagan ko yan kaya pwede niyong pagsaluhan. Yun naman pala madami naman pala yan. Kaya sige na, kumuha ka na dyan ng pandesal mo, Lolit. Sige, Berta. Alis na rin ako Baka malate pa ako sa trabaho Pero maaga naman akong makaka-out mamaya. Hintayin mo na lang din ako para sabay na tayo maghapunan. Sige, ingat ka. Salamat ulit. Hoy, bakla. Boyfriend mo na ba yung si Ramon? Ay, wait. Hindi, no? Ba't pa na yung punta niya dito sa salon mo? Ha? Hindi naman siya nagpapagupit o kahit magpapapedicure man lang. Pero halos araw-araw na yata siyang dumadaan dito. Ay, hindi ba? Sabi ko nga sa'yo, mag-isa lang siya dun sa may apartment niya. Kaya nalulungkot siyang kumain mag-isa. Kaya pinupuntaan niya ako dito para may kasabay siyang kumain. Sana ngayon lang ang dahilan. Oy, papaalala ko lang sa'yo Berta. Ako kasi matagal ko nang talagang tinigilan yung mga lalaki na yan. Kasi bukod sa hindi ako naniniwalang kaya nila magmahal ng kagaya natin, namulat na rin kasi yung mata ko na ang babae nilikha lang para sa lalaki at ang lalaki naman para lang din sa mga babae. Papadudot nung mangutang sa akin si Ramon at ilang buwan siyang hindi nagparamdam nang umuwi siya sa probinsya, akala ko talaga ay kagaya siya ni Manuel. Ayoko mang aminin kay Lolit noon, alam ko na nararamdaman niyang nasasaktan na ako ng mga oras na yon. Sinisiksik ko kasi talaga sa utak ko na iba siya sa mga naunang lalaki na minahal ko, na pinirahan at sinaktan lamang ako sa huli. At hindi nga ako nagkamali dahil mula nang bumalik siya galing sa probinsya, nag-iba ang estado ng pagiging malapit namin sa isa't isa. Mas naging madalas ang pagdaan o pagpunta niya sa salon. Mas naging madalas ang pagdadala niya ng pagkain sa akin at mas nakilala ko siya dahil sa mga kwento ng buhay niya. At na mga panahon na yon, kahit alam ko ang bagay na pinupunto ng kaibigan kong si Lolit ay hindi ko pa rin napigilan ang sarili ko na mahulog ang loob kay Ramon, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, dahil sa madalas na pagpunta ni Ramon sa salon ay naging paksa na kami ng mga tsismisan sa aming lugar. Ang daming iba't ibang bersyon ng nakarating sa akin. Na magkasintahan na daw kami ni Ramon, na kaya raw siya pumupunta sa salon dahil may nangyayari sa aming dalawa, Papadudot. At sa kanya daw napupunta lahat ng perang kinikita ko sa salon. Minsan naming napag-usapan ni Ramon yon at sinabi niya na wala siyang pakialam sa mga chismis na yon dahil wala namang kaming ginagawang masama. Wala kaming sinasaktan o inaapakan ng ibang tao. Papadudot, sinabi sa akin noon ni Ramon na pupunta ng Maynila ang nanay niya. Ang gusto niyang makilala at gusto niyang makilala ko ito. Kinabahan agad ako nang sabihin niya yon kahit na alam ko na walang dahilan kasi magkaibigan lamang kaming dalawa. Nang dumating ito sa Maynila ay tumira ito sa
apartment ni Ramon, sa ilang beses na pag-anyaya ni Ramon sa akin sa apartment niya para makilala ko ang nanay niya, ay may ilang beses din akong gumagawa ng dahilan para hindi pumunta. Hanggang sa tuluyan ko na ngang hindi natanggihan ang pag-anyaya sa akin ni Ramon para makilala ang nanay niya, Papa Dudut. Magandang hapon, Ramon. Berta! Mabuti naman at nakapunta ka ngayon. Oo, kasi nagsarado muna ako ng salon ko. Wala rin naman masyadong customer kapag gantong undas. May dala nga pala akong biko. Uy, salamat ah. Tara, pasok ka. Sige. Nay! Nay, nandito na po si Berta, yung madalas kong kinikwento sa inyo. Ikaw pala si Berta? Opo, ako nga po. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din naman. Oh, Berta, maupo ka muna. Ay, Dali. salamat. Nay, may dala nga po palang biko si Berta. Sa wakas, matitikman nyo na rin kung gaano kasarap tong ginagawa niyang biko. Sabi ko nga sa kanya, magbenta na siya kasi sigurado ako na maraming bibili. Hindi lang kasi biko ang ginagawa niya, pati sapin-sapin, suman. Hindi mo naman sinabi na lalaki pala si Berta at hindi babae, Ramon. Nay, hindi rin naman po kayo nagtanong eh. Saka, importante pa ba yun? Oo, kasi ang buong akala ko sa tuwing babanggitin mo ang pangalan niya, babae ang tinutukoy mong Berta. Nay, wala naman pong pagkakaiba kung babae man siya o lalaki eh. Dahil totoo naman po lahat ng kinikwento ko sa inyo na tungkol sa kanya. Didiretsuhin na kita ng tanong, Berta, ha? Wala ka naman sigurong gusto sa anak ko, ano? Nay! Hindi naman sigurong masamang magtanong ako, Ramon. Hindi kita pinanganak para lang pumatol sa isang bakla. Kaya naninigurado lang ako na hindi ka magdadala ng kahihiyan sa pamilya natin. Pero nay naman, huwag niyo naman po Ay, sana. magkaibigan lang po kami ni Ramon. Huwag po kayong mag-alala, tita. Wala pong kahit anong namamagitan sa aming dalawa. Matino pang tao ang anak nyo. Napalaki nyo nga po siya ng maayos kaya sigurado ako hindi niya susuwayin lahat ng sasabihin niyo sa kanya. Mabuti naman kung ganon. Gusto ko lang na nagkakalinawan tayo dito. Salamat sa paghatid sa akin, Ramon. Sabi ko naman sa iyo, hindi mo na kailangan gawin to. Berta, pasensya ka na dun sa mga sinabi ni nanay kanina. Uy, ako ba? Hindi mo kailangan humingi ng pasensya. Naiintindihan ko yung nanay mo. Pero, di ka niya dapat binastos ng ganun eh. Hindi ako binastos ng nanay mo. Nagtanong lang siya at sinagot ko naman yung tanong niya. Tsaka, may punto naman yung mga sinabi niya eh. Iniiwasan niya lang na bigyan mo ng kaihiyan yung pamilya niyo nang dahil lang sa akin. Uy, ano bang sinasabi mong kaiyan, Berta? Walang nakakahiya sa kung ano man ang namamagitan sa ating dalawa. Kahit ano pa man ang sabihin ng ibang tao, wala akong pakialam. Kasi kahit kailan, hindi kita ikakahiya. Hindi ko ikakahiya kung ano man ang nararamdaman ko para sa'yo. Ramon, anong ibig mo sabihin? Berta, alam mo kung anong ibig kong sabihin. Hindi ka manhid para hindi mo maramdaman kung bakit palagi akong pumupunta dun sa salon mo. Kung bakit gusto kong makilala ka ni nanay. At kung bakit gusto kong palagi kang kasama. Berta, gusto kita. Matagal na. At humahanap lang ako ng tiyempo na... Umuwi ka na. Umuwi ka na. Berta, Gusto ko nang magpahinga eh, kaya sige na, umuwi ka na. pero hindi man lang ba natin pag-uusapan yung tungkol sa ating dalawa? Hindi na. Kasi wala tayong dapat na pag-usapan, Ramon. Sige na, umuwi ka na sa bahay niyo. Naghihintay sa'yo nanay mo. Gusto ko na talaga magpahinga, kaya please, umuwi ka na. Papa Dudut, sa totoo lang ay gustong lumundag ng puso ko sa tuwa at kilig noong unang beses na marinig ko mula kay Ramon na gusto niya ako.
Hindi talaga ako makapaniwala noon at gusto kong sabihin kung gaano ko rin siya kagusto. Na matagal nang nahulog ang loob ko sa kanya pero hindi ko yon ginawa. Kasi ayokong maging makasarili. Ayokong masira kung anuman ang magandang samahan nila ng nanay niya. Nagsimula na rin akong iwasan si Ramon noon. Kapag pumupunta siya sa salon ay hindi ko siya kinakausap at palagi kong inaasikaso ang mga customers kahit na may ibang staff na pwedeng gumawa noon. Kapag naman sarado na ang salon ay nilalako ang pintuan o kaya ay hindi ako lumalabas kapag kumakatok siya. Minsan din ay kinausap ako ng nanay niya at sinabing layuan ko si Ramon. Huwag ko raw sanang sirain ang buhay ng anak niya at hindi daw isang bakla na kagaya ko si Ramon. Ilang buwan kong pilit na iniwasan si Ramon, Papa Dudut. Ilang buwan din akong tahimik na umiiyak noon. Madalas kong nakikita si Ramon na umuuwi na lasing sa apartment nila. At sa tuwing magtatangka siya na kausapin ako, pag-iwas lang ang sinasagot ko sa kanya. Hanggang sa tuluyan na siyang napagod. Sa paglipas pa ng ilang buwan ay nagulat na lamang ako sa nabalitaan ko, Papa Dudut. Ano? Nakabuntis si Ramon? Ha? Oo, Berta. Sabi ko na nga ba, hindi yung paalam. Baklang to. Nung isang araw ko lang din nabalitaan na ikakasal na si Ramon kasi nga buntis na raw yung babae. Sumugod daw kasi yung tatay ng babae sa inuupahan ng bahay ni Ramon. Nagkausap sila ni Ramon pati na nung nanay niya. Ayun, nagkasundo sila na... Oy, Berta, umiyak ka ba? Uy, Berta! Sabi na tama ako eh. Ano? Hindi talaga totoo yung mga sinabi niya sa akin noon. Hindi totoo. Hindi totoo na gusto niya ako. Hindi totoo yun. Hindi totoo yung mga sinabi niya sa akin, Lolit. Kagaya lang din siya ng ibang mga lalaki. Bakit ba ayaw mo maniwala sa akin? Dahil lalaki ka at bakla ako. Walang kagaya mo na kayang magmahal sa isang kagaya ko. Pero mahal nga kita, Berta. Berta, matagal na kitang minamahal. Ramon, nakikiusap ako. Itigil mo na yung mga sinasabi mo. Bakit mahirap na hirap kang paniwalaan ako? Alam mo, Ramon, gusto na kitang paniwalaan eh. Gustong-gusto ko nang panghawakan lahat ng mga sinasabi mo. Pero, paano ko gagawin yun? Ngayon, alam ko nang ikakasal ka na. At magkakaroon ka na ng anak na kahit kailan hindi ko mabibigay sa'yo. Pero Berta, hindi ko mahal si Trisha. Isang beses lang may nangyari sa amin. Lasing lang ako noon. Lasing na lasing pagkatapos kong magpakalunod sa alak dahil sa pag-iwas sa ginagawa mo sa akin. Dahil ayaw mong maniwala na mahal kita. Berta, mahal mo rin naman ako, di ba? Sabihin mo sa akin na mahal mo ako. Ngayon din, aalis tayo sa lugar na to. Magpapakalayo tayo. Gagawa tayo ng sarili nating buhay. Yung buhay na malayo sa mga taong inuhusgahan tayo. Mabubuhay tayo ng tayong dalawa lang. Tayong dalawa lang ang magkasama, Berta. Basta sabihin mo lang sa akin. Sabihin mo lang na mahal mo ako. Mahal kita, Ramon. Pero hindi ko kayang umalis kasama ka. Bakit? Akala ko ba mahal mo ako, Berta? Pero bakit ayaw mo ako makasama? Kasi
Kasi ayokong masira ang buhay mo nang dahil sa akin. Ayokong itakwil ka ng pamilya mo at ayokong mawala ng tatay yung magiging anak mo. Kaya nakikiusap ako, Ramon. Kung talagang mahal mo ko, lalayuan mo na ako. At pananagutan mo ang magiging anak mo. Papadudod, sobrang hirap para sa akin na bitawan ang mga salitang yon. Yun ang unang pagkakataon na may lalaking umiyak sa harapan ko. At paulit-ulit na sinasabing, mahal na mahal niya ako. Yung lalaking handang talikuran ang lahat para sa akin. Yung lalaking handa akong ipaglaban hanggang sa dulo. Yung lalaki na hindi ko nagawang piliin at ipaglaban. Natapos ang pag-uusap namin ng gabing yon sa isang mahigpit na iyakapan. At yun din ang huling beses na nagkita at nagkausap kami ni Ramon. Dahil pagkalipas ng 2 araw ay nabalitaan ko na lamang na pumunta sila sa Davao kung saan ay nakatira ang pamilya ng babaeng nabuntis niya. Doon din sila nagpakasal at pagkatapos ay wala na akong naging balita pa sa kanya. Si Ramon ang huling lalaking minahal ko, Papa Dudut. At nandito pa rin sa dibdib ang pait at sakit hanggang ngayon. Nandito pa rin yung malaking panghihinayang na paano kaya kung sinubukan namin. Paano kung naging matapang ako? Paano kung nilaban ko rin siya hanggang sa dulo? Papadudot, dito ko na rin po tinatapos ang sulat ko at sana po ay makapag-iwan ito ng aral kahit papaano sa mga kabarangay natin na nakikinig ngayon. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Berta. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Mayroong tinatawag na pantay na pagtingin. Ibig sabihin ay pare-pareho ang trato sa lahat. Pero meron namang tinatawag na bantay na pagtingin. Nang ibig namang sabihin ay nakasentro sa isang bagay o tao ang atensyon. Ikaw kabarangay, ilang tao na ang nagkaroon ka ng bantay na pagtingin. Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw at masaganang araw sa lahat ng mga radio listeners ng Barangay Love Stories. Gusto ko lang pong sabihin na ang taray ng Barangay LS 97.1 dahil sa pagiging undisputed overall #1 radio station, nakaka-proud po talaga na isa akong solid kabarangay mula ulo hanggang paa. Nga po pala, ganito pa lang kaaga ay hihingi na po ako ng dispensa. Na sana'y mapagpasensyahan mo itong sulat ko kung may mga kaartehang salita na napasama rito. Noong nakaraang taon, nangyari ang bahaging ito ng buhay ko, Papa Dudut. Pero bago ko ituloy ang kwento ko, first, let me introduce myself. My name is Desiree, a proud member of the LGBTQ community for 52 years now. That's right, Papa Dudut. Not left. Charot. 56 na po kasi ako ngayon. Ibig pong sabihin ay 4 years old. Malamang ako ay alam ko na kung sino ako at ano ang kasarian ko. Sa pagtakbo ng kwento ay mailalahad din ang katotohanan sa likod ng aking pangalan. Sa ngayon po ay tawagin niyo na muna ako sa pangalang nakasanayan. First year high school ako noon. Nung tawagin ako ng isa sa mga kaklase kong Becky na Desiree. Unang dinig ko pa lamang sa itinawag niyang pangalan sa akin ay parang lumiwanag na ang paligid ko. Dama ko na bagay sa akin ang pangalang Desiree. Kaya mula noon ay gamit ko na ito.
Nakatapos po ako ng high school pero hindi na nakapagkolehiyo dahil sa kakulangan ng pera. Nung una ay kung ano-anong trabaho ang pinasok ko hanggang sa nakilala ko po sina Ma'am Lana at Sir Mel. Napakabait na mag-asawa. Kinuha nila akong katulong nila sa pag-aayos ng bahay hanggang sa na-promote akong mayordoma. Pero ako lang po ang nagbigay ng pangalan sa posisyon ko. Sa totoo po ay ako ang caretaker ng buong bahay nila. Palagi po kasi silang umaalis papunta ng ibang bansa, kaya madalas ay ako ang nagbabantay ng bahay kasama ang ilang mga kasambahay. Mababait po ang mga amo ko at wala po silang diskriminasyon at sa katunayan, kahit ang mga basurero, mga ngalakal, mga kasambahay at lahat ng security guard, kahit sa mga private na bahay ay kilala nila sa pangalan. Ang bahay po namin ay nasa dulo, isa siyang dead end street ng village. Bali 3 bahay lang kami sa block 15. Yun po ang numero ng block namin. Papasok sa kalye namin ay may 2 malalaking bahay sa gilid na magkaharap. At yun nga po sa dulong gitna ay ang bahay na binabantayan ko. Sa 2 bahay na ka-block namin ay parehong may 2 security guard na nagpapalitan ng shift. Madalas kong makakachika ang parehong shift pero mas kaut-utang dila ko yung pang-umaga. Ang lady guard na si Guard Dina, 30 years old na siya at 5 taon ng guard sa bahay na binabantayan niya. At yung sa kabilang bahay naman na si Guard Doming na 33 years old na at 8 taon ng guard doon. Madalas magtalo ang dalawa kahit na sa maliliit na bagay. Hindi naman sila nag-aaway ng pisikal, barduganan lang sa salita. Dinig na dinig ko ang sagutan nila lalo na sa umaga tuwing nagdidilig ako ng mga tanim kong bulaklak sa tapat. Kaya madalas ako ang nagiging referee nila, Papa Dudut. Naigo pa ang barangay chairwoman sa pag-aayos ng problema nila. Palagi po akong pumapagitna, mapaayos ko lamang ang gulo ng 2 ito, Papa Dudut. Ayan, nakita nyo na ang pagkakapareho natin. Pare-pareho na tayong magaganda. Kaya mas lumago pa kayo ha, at nandito ang inyong Mi para alagaan kayo at diligan. Hindi ako bulaklak, pero para akong bulaklak. Hindi kayo tao, pero para kayong ako. Ano na naman to? Malay ko, lugar mo yan, di ba? Anay, may away na naman? Alisin mo to. Bakit ako? Nakita mo may kali sa pagitan natin. Kaya malayo na sa pwesto ko yan. Hello, ano na naman ang problema? Yang doming na yan eh. Nananahimik ako tapos ako'y tuturo mo? Oh, yun naman pala eh. Nananahimik siya. Alam namang sarili ko ang ituro ko. Bakit hindi? Nananahimik nga ako dito. Oh, for the second time, nananahimik daw siya. Huwag kang magpapaniwala sa sinungaling na yan. Ako pa talaga ang sinungaling. Sino kaya gumagawa ng kwento? Gumagawa ka ng kwento, Dina? Balak mo bang maglathala ng libro? Ewan ko dyan sa sinungaling na yan kung ano-anong sinasabi. Sino ba ang madaldal? Nananahimik nga ako. Oh, 3 beses niya nang sinasabi. Nananahimik siya. Konti na lang patatahimikin ko na talaga yan. Oh, nadinig mo ha? Pinagbabantaan ako. Gusto niya ako ipatumba. Oo nga, Dina. Masamang magbanta. Anong ipatumba? Ititape ko lang yung bunganga mo para manahimik ka. Mas kailangan mo yata. Sandali. Wala na namang mangyayari kung magpapataasan na naman kayo. Simulan natin sa umpisa. May basura sa tapat namin. At ako daw ang naglagay. Bakit niya naman ilalagay yun? Kasi nga masama ang ugali niya. Sino mas masama ugali? Yung pinagbibintangan o yung nagbibintang ng walang pruweba? Correct. Ano wala? Ayan nga oh. Nakita mo bang ako naglagay? Oo nga. Hindi. O, kita mo? Hindi mo naman pala nakita eh. Desiree, kung nakita ko, sa palagay mo ba ilalagay pa niya yan dyan?
Syempre hindi na kasi aawayin ko na siya agad-agad. May point ka. Ayan oh, may CCTV kayo. Bakit hindi mo muna i-preview? Ay, oo nga. Si Ryan, Sira! huwag ka maingay. Sige, pagsigawan mo pa sa mga magnanakaw. Maglalagay kayo ng CCTV tapos sira. Mabuti nga kami meron kahit sira. Kayo, wala. Sigurado ka? Bakit? Meron ba kayong CCTV? Meron! Nasaan? Maniwala ka dyan. Ayun, nakikita nyo ba yung itim na yon na parang ilaw? CCTV yon. Talaga? O kung may CCTV pala kayo, bakit hindi mo pa ipakita para malaman natin kung inilagay mo talaga yung basura sa tapat namin? Nung nagsimula ka na magbunga nga, sinilip ko na at alam ko na kung sino naglagay. Sino? Wala! Wala? Sira ulo ka pala eh. Ayan nga eh. Tapos sasabihin mo wala. Walang naglagay pero may nakahulog. Yung karelyebo mo, gamit niya yan. Kaya kung ako sa'yo, pulutin mo na bago pa makuha ng iba. Nakakaloka? Hindi basura yan? Hindi! Sira ka pala talaga eh. Bakit hindi mo agad sinabi? Paano ko sasabihin? Nagbunga nga ka na kaagad dyan. O ayan, nasolve na ang misteryo. So bati na kayo. Kadiri. Wow! Parang ang ganda mo ah! Sa totoo lang, maganda naman talaga si Gardina. At gwapo ka din naman, Gardomeng. Anong ibig sabihin nun? Baka alis na nga dito. Papa Dudut, ganun pala ang ginawa ko. Siyempre, wala akong kinakampihan pero pareho ko silang sinang-ayunan. Patas ako sa kanilang dalawa, pag nagsisimula na ang bangayan ay pipilitin kong huminahon sila. Pero kapag tumaas na ang tensyon ay saka ko sinisimula na tuksuhin sila sa isa't isa. At mabilis pa sa 4:00 ay tumitigil sila. Sa totoo lang, maski ako ay nagtataka sa away nung dalawa. Parang ang dating sa akin ay magkakilala na sila nung unang buhay nila. Tapos ay magkaaway na sila noon pa. Feeling ko lang naman po yun, Papa Dudut, kasi kasimple-simpleng bagay na madadaan naman sa tanungan sinisimula na kaagad sa galit. Yung mga karelyebo nila sa gabi ay maayos naman. May mga pagkakataon na naglalabas kami ng mesa na ipopwesto namin sa gitna ng kalsada na tapat na mga bahay na binabantayan namin, tapos ay nagkakape kami. Magkwekwentuhan hanggang sa antukin ako. Take note, Papa Dudut, nagkape kami pero inaantok ako. Pero ang point ko lang ay napaka-harmonious ng samahan ng night shift na guards na sina Ferdy at Ana. Bale, babae rin po ang karelyebo ni Dina, si Ana. Mas gusto kasi ng mga amo nila na babae ang bantay nila, mas kampante raw sila. Babalik naman tayo, Papa Dudut, sa kung gaano ka-harmonious ang turingan ni na Ferdy at Ana. Sa mga pagkakataon na magbabanyo ang isa sa kanila ay binibigyan nila ng pabor ang isa't isa. Nagbabantayan sila ng pwesto. Nakabantay ang isa habang nagbabanyo yung isa. Ganon ang gabi sa block namin. Pero iba na ang usapan kapag umaga. Kaya naisip ko na bakit hindi ko gawin yon sa umaga. Maglabas ako sa gitna ng mesa at imbes na magkape ay kakain kami. Papa Dudut. La 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 la. Ang sarap ng Fudams. Ano yan? Obvious ba? Fudams nga. Desiree, anong meron? Hali kayo nang malaman nyo. Okay lang. Anong okay lang? Tara na. Masarap ang niluto ko. Busog pa ako. Anong busog? Mag-aalas 12 na, tanghalian na. Domeng, tara na. Sige, salamat na lang. Anong salamat na lang? Madami akong niluto. Oo nga pero okay lang ako. Ano to? Ako lang ang kakain ng hinanda ko. Birthday ko tapos ayaw niyo akong samahan. Birthday mo ba? Happy birthday! Hindi lang pagbati ang kailangan ko. Kasalo. Wala kasi magbabantay dito Paanong wala? Pag kumakain naman kayo, iniiwan niyo yung poste niyo. Isinasara at kumakain kayo. Pero sa loob naman ako kumakain. Anong diferensya kung nasa loob o nasa labas? Ang importante, kita nyo pa rin at hindi iniiwan ang mga binabantayan nyo. Isasara nyo naman ang mga pinto Mahirap na kasi. Sige,
Kung ganyan ang gusto nyo, bahala kayo. Kung ito na ang huling birthday ko, babaunin ko ang sakit ng nararamdaman ko ngayon. Uy, huwag ka naman magsalita ng ganyan, Desiree. Bakit ayaw niyong lumabas? Bakit ayaw niyo akong saluhan? Dahil ba ayaw niyong umalis dyan? O ayaw niyong maglapit? Isa yun sa dahilan. Baka naman pwedeng kalimutan niyo na muna ang alitan. Birthday ko naman oh. Lalamig na itong mga niluto ko. Pero kung ayaw niyo, hayaan niyo na lang ako mamatay. Uy, ano ba naman? Lalabas na ako. Sandali, sasara ko lang yung gate. Ayan, buo na ang birthday ko. Maupo kayo. Sakto to, magpalit kayo ng pwesto para ikaw, Dina, nakaharap sa bahay na binabantayan mo. At ikaw, Domeng, nakaharap naman sa inyo. O dissolve. Ang dami naman ito. Marami talaga akong niluto. Kasi syempre, pinakain ko ang mga kasama ko sa bahay. Nagpadala na rin ako sa mga kasambahay sa inyo. Yun ba yung bitbit ni Kokoy kanina? Sana doon na lang pala ako sumalo sa kanila. Sakto lang sa kanila yon. Kaya nga dito kayo kakain eh. O hindi mo naman mamasamain. Ilang taong ka na? Kumbaga sa bingo, ang edad ko ay 2 buntis. Hindi ko makuha. Ngayong araw na to ay pinagdiriwang ko ang numero 2 buntis, ang aking 55th birthday. 55 ka na? Hindi halata, di ba? Ay teka, siguro naman ay aaminin mo na sa amin ang tunay mong pangalan. Kailangan ba? Oo no, ikaw nga alam mong Valdivina ang tunay kong pangalan. Alam mo din na Dominico ang tunay kong pangalan. O siya, 3 lang naman tayo eh. Hindi naman nalalayo sa Desiree ang tunay kong pangalan. Disero? Ang bantot ha? Darius. Hindi no? Ano? Diosdado. Ang layo. Anong ang layo? Diosdado alias Desiree. Sige na nga, birthday mo naman eh. Very good. Kailan mo naman nalaman na ganyan ka? Na Becky, bakit hindi mo masabi? Oh well, ever since the world began, sa sinapupunan pa lang ata ng nanay ko, pag sinasabi nila na sumisipa ako, hindi nila alam, bewang ko yun. Paano ka nag-out sa magulang mo? Well, binalot ko muna ng kuko ang sarili ko. Tapos, bigla akong lumabas at sinabing, charot! Pero puwera biro, ang hirap. Si nanay, alam ko na alam niya, kahit hindi ko pa sinasabi. Kaya madali na lang nung aminin ko sa kanya. Pero kay tatay ako nahihirapan. Anong ginawa mo? Una sabi ko, magpapatato ako. Tapos sabi ni tatay, ayaw niya daw sana. Kaso kung gusto ko, wala raw siyang magagawa. Tinanong ako ni tatay kung ano raw ba ang gusto kong tattoo. Agila daw ba? Lawin? Ahas? Ano sabi mo? Sabi ko, Tay, magpapatato ako ng kilay. Papadudot sa unang pagkakataon ay napagkasundo ko ang dalawa para silang mga talk show host at ako ang guest. Ang dami nilang tanong at syempre sinagot ko ng bonggang-bongga. Totoo ang mga sinagot ko pero hinahaluan ko ng joke para magaan naman ang usapan. Sa lakas at dami ng tawanan namin ay ramdam na ramdam ko na napakagaan ng kwentuhan. Walang tensyon at lalong walang girian. Matatawag kong success ang mission ko at successful ang masayang birthday celebration ko. Wala na akong pamilya, papadudot kaya lahat ng napaligid ko ay tinuturing kong kamag-anak. Kaya ayaw ko nang nagkakaalitan sila. Kahit ang mga kasama ko sa bahay, pag nalalaman ko na may tampuhan ay syokbo agad si Mama Desiree para ayusin ang kanilang mga warla. Nakakalungkot nga lang din. At wala sila Mama at Sir at nasa Amerika pa sila ng mga panahong yon. Pero nagpadala sila ng pera para araw maghanda ako. Siyempre gora agad ako sa palengke. Napakabait talaga nila Mama at Sir. Bukod sa ingranding handa na pinaghirapan kong lutuin, sulit ang pagod ko dahil masaya ang lahat. Nagluto pa ako ng ginataang halo-halo para mas happy ang everybody. Siyempre nagtira ako para sa 2 night shift ng guards at masaya rin kaming kumain ng hapunan.
Pero ang highlight talaga ng birthday ko ay yung pagkakasundo ni Dina at Domeng. Natulog ako ng masaya at nagising ng masaya. Siyempre sa umaga ay chika ko kaagad ang mga nagagandahan kong bulaklak. Masaya ang usapan namin ng mga bulaklak ko nang may biglang umalingaw-ngaw sa block number 15. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudu Truth Salad ang hinala ninyong lahat. Nag-aaway na naman sina Dina at Domeng. Agad kong nilapitan at hindi ko muna inalamang dahilan ng alitan. Tinanong ko muna kung bakit nag-aaway na naman sila. Samantalang ang saya-saya na namin nung tanghali the day before. Inamin nila na nagtinginan pala sila at nagkasundo sa pamagitan ng senyasan na magsi-ceasefire muna sila para lang sa birthday ko. Muntik akong mahilo sa mga nalaman ko. Wala na akong maisip na panakot sa kanila kasi tapos na nga ang birthday ko. Hindi ko na sila makokonsensya. Napakababaw na naman ang pinagmula ng alitan ng dalawa. Si Domeng pala ay hindi aware na tapos na ang ceasefire kaya nagtanong ito kay Dina kung bakit hindi pa ito nag-aasawa. Isang topic pala yon na kinakasuklaman ni Dina dahil ilang beses siyang natatanong at kinukulit sa mga reunion ng pamilya tungkol sa topic na yon. Kaya ayon, biglang uminit ang ulo ni Dina at nabungangaan agad si Domeng. Dahil nga sa galit ay walang preno na ang bunganga ni Dina, kaya ang dami na namang masasakit na salitang nasabi kay Domeng na siyempre kinagalit din noong tao. Nagpatuloy nga ang gyera, hirap na hirap akong umawat at walang nagpapatalo. Kaya ang ginawa ko, kay Dina na ako nag-concentrate. Binilungan ko na lamang siya at sinabihang mag-usap kami ng masinsinan. May respeto pa rin sa akin si Dina kasi nakinig siya. At nag-usap kami sa tapat ng bahay na binabantayan niya, Papa Dudut. Dina, ano ka ba? Napakabastos naman talaga ng pasikat na yun eh. Bakit ka ba nagagalit? Ayoko nung tanong na yun. Palagi ako natatanong sa mga reunion ng tanong na yun at naaasar ako. Naaasar ka ba dahil lagi kang natatanong nun o may ibang dahilan? Anong ibang dahilan? Wala. Dina, mag-usap tayo, babae sa babae. Dapat magsanib tayo bilang mga babae. Kampihan mo ko. Tama naman yan. Pero ang pagkampi sa isang babae, dapat nasa tamang dahilan. Hindi pwedeng kampihan ng mali. Wala akong mali. Hindi ko sinasabing mali ka. Pero kailangan ko munang malaman kung ano ang dahilan. Saka ako magdedesisyon kung tama nga na magkampihan tayo. Huwag na lang. Kalimutan na lang natin. Hindi pwedeng ganyan. Kaya siguro ang bigat-bigat ng loob mo. Kasi may itinatago ka na ayaw mong pakawalan. Wala. Dina, yes, birthday ko kahapon. Pero hindi ako pinanganak kahapon. Kalimutan na lang natin. Iba pa ba ako sa'yo? Hindi. Oh, bakit parang wala kang tiwala sa akin? Hindi naman sa ganun. Isipin mo magkapatid tayo. Teka, masyadong malayo ang agwat ng edad natin. Isipin mo na lang mag-ina tayo. O ngayon, sabihin mo sa akin ang lahat bilang nanay mo. Nahihiya ako. Sa akin talaga? Dina, ako to oh. Desiree. Nakikinig ako. May naging boyfriend ako noon. Kaso nagkahiwalay kami. Yun lang, dinamdam mo na? Natural lang naman ang hindi nagkatuluyan. Nabuntis niya ako. Yun lang? Ay teka, nasan ang anak nyo? Nawala din siya. Nakunan ako nun. Yun ang naging dahilan kaya niya ako hiniwalayan. Dahil nakunan ka. Kasalanan ko daw kung bakit nawala ang anak namin. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Kilala kita. Alam kong iingatan mo ang anak mo. Kaso hindi siya ganun mag-isip. Kung ano-anong ibinintang niya sa akin. Sobra-sobra yung paninisi niya sa akin. Sorry, pero wala kang kasalanan. Kaya huwag mo din sisihin ang sarili mo. Kapag naaalala ko, naiisip ko na kasalanan ko nga yata. Pabaya nga yata ako. Ginawa mo ba? Nagpabaya ka ba? Di ko alam. Pwes hindi.
Hindi ka pabaya at hindi mo kasalanan. Kalimutan mo na ang lalaking yon. Hindi ko nga alam kung bakit ganun ang nararamdaman ko. Sa tuwing maiisip ko siya, sinisisi ko ang sarili ko. At kasabay nun, nagagalit ako sa kanya kaya nagagalit din ako sa mga lalaki. Sa lahat ng lalaki? Oo, Buti pala talaga babae ako. Anyway, hindi lahat ng lalaki gaya nung lalaking yon. Tanggalin mo na siya sa isip mo. hindi ko magawa eh. Bakit? Kahawig ni Doming yung sinasabi ko. So, bukod tanging kay Doming ka lang galit. Hindi. Basta na lang pumapasok ang galit ko kapag may nakita ako na halos pareho niya. Ugali, pagsasalita, itsura, pagkilos at kung ano-ano pa. Baka naman psychological lang. Ayan, turo sa akin niya ni Sir. Baka daw nasa isip ko lang na akala ko totoo. Pero hindi naman talaga. Dapat daw paglabanan yun. Paano? Ayan si Domeng. Pag nakaharap mo, paglabanan mo ang galit mo sa kanya. Hanapin mo yung kabutihan niya. Susubukan ko. Gawin mo. Pero hindi naman siguro ganun kabilis. Simulan mo sa wala kang sasabing masama sa kanya. Sige, Promise? promise. Good. Dahil dyan, may aaminin ako. Ha? Ano? Hindi ba nangako ako na ako ang bahala sa lunch nyo? Oo, Aaminin ko na. Ininit ko lang yung kahapon. nakakainis naman to. Akala ko kung ano na. Okay lang yun. Papa Dudut, madali naman palang kausap si Dina. Kinabukasan ay gumising ako ng maaga bago ang palitan ng gwardya. Maaga pa lang ay kinausap ko na ang mga tanim kong bulaklak para ma-witness ko ang mga magaganap kung sakasakali. Nakita ko na tahimik si Dina at hindi siya nagsimula ng anumang pwedeng pagsimula ng away. Naghintay pa ako ng konti, wala talaga, tahimik lang ang peg niya. Napakasaya ko noong makita kong payapa silang dalawa ni Domeng. Isip-isip ko at least ay kahit na hindi pa sila close, ay hindi naman sila magkaaway. Pinalakpakan ko ng mahina ang sarili ko. Pero ang hindi ko alam ay ang tumatakbo naman sa isipan ni Domeng. Papadudot dahil sa sobrang tahimik ni Dina ay nagdududa na pala si Domeng na may gagawing mas kahindik-hindik si Dina. Ganon daw kasi pag tahimik ang kalaban, may pinaplanong mas bonggang mga pasabog. Kaya sa gitna ng mga ngiti ko ay bigla kong nadinig si Domeng na sinabihan si Dina na hindi raw siya maluloko. Radar daw kasi agad ni Domeng na may maitim na balak si Dina sa kanya. Una ay hindi po pumapatol si Dina pero kita mo ang unti-unti niyang pamumula hanggang sa sumabog na nga siya. Ayon, gyera di patani na naman ang dalawa. Maloka-loka ako sa kinakatayuan ko. Pati yata mga bulaklak na meron ako ay nagsakitan din ng ulo. Natural po ay change character na naman ako bilang referee. Inawat ko na naman ang dalawa. Ang hirap nilang awatin. Pero sa pagkakataon na yon ay si Domeng naman ang kinausap ko sa pwesto niya. Si Domeng naman ang kailangan kong makausap ng masinsinan, Papa Dudut. Domeng, huminahon ka nga. Paano ka naman hihinahon sa babaeng yun? Wala naman siyang ginagawa. Tahimik nga siya. Kasi nga may maitim na balak na naman. Siniset up lang ako nun. Hindi totoo yan. Naku Desiree, kilala mo naman yung si Dina. Oo, pero nag-usap na kami. Ano na naman ang masasamang sinabi nung tukol sa akin? Praning ka naman masyado. Wala siyang sinasabi. We, Oo, meron siyang sinabi. Pero hindi naman masama. we, O sige, may sinabi siyang masama pero hindi naman ganun kasama. kita mo na? Kasi magkaaway pa kayo noon. Hanggang ngayon pa din naman eh. Oo, kasi sinimulan mo na naman. Bakit ako? Bakit parang ako mali dito? Domeng, kahit ipagtanong mo pa sa ibang witnesses, sasabihin nilang ikaw ang nagsimula ng gulo. Sino witnesses? Ang mga bulaklak ko. Desiree naman eh, puro kalokohan eh. Hoy, hindi kalokohan yon no? Nakakausap ko talaga ang mga bulaklak ko.
Ikaw yun, pero hindi kami. Ano bang sinasabi mo? May sarili akong mundo. Hindi. Ang sinasabi ko, may tama ka. Ay, sobra siya. Biro lang. Kasi naman seryoso ko. Tapos ang witness mo, bulaklak. O siya, kung ayaw mong maniwala sa mga bulaklak ko, nakita ko pa din ang lahat. At sa pagkakataon na ito, kahit walang ginagawa si Dina, ikaw ang nagsimula ng gulo. Kasi nga... Hindi matatapos to kung gagawa ka ng gagawa ng lusot. Ngayon, paki-explain please kung bakit gano'n na lang ang galit mo kay Dina. Mahabang kwento. Kahit simulan mo sa 1885, makikinig ako. Mahirap ipaliwanag eh. Pwede ba yun? Ikwento mo ng buo at siguradong hindi mahirap intindihin yun. Hindi naman ako galit kay Dina. Eh ano, patola ka lang. Anong patola? Palapatol. Hindi naman. Nag-iingat lang ako. Tulad mo, mabait din naman si Dina. Ilang taon na kayong nagtatrabaho dito. Halos sabay kayo napasok sa trabaho dito, hindi ba? Sa tinagal-tagal na magkasama kayo, hindi kayo nagkasundo. Maliit na bagay lumalaki. Konting gusot pinaparami nyo. Ganun ba kami? Kita mo, hindi nyo na namamalaya na ganun kayo. So kung hindi ka galit kay Dina, bakit hindi kayo magkasundo? Hindi ako galit kay Dina. Galit ako sa mga babae. OML, mas malawak ang hugot. Kung malalaman mo, maiintindihan mo. Hindi ko maiintindihan. Kita mo na? Hindi ko maiintindihan hanggat hindi mo ikinikwento. Tama na ang pasakalye. Bakit nga ba? May babae dati na nambubuli sa akin. Pero dahil babae siya, hindi ko nalang pinansin. Natatawa na nga lang ako kasi wala namang naniniwala sa mga paninira niya. Dahil lang dun? Hindi pa ako tapos. Ay sorry, sige, continue. Minsan niloko ako ng babaeng yun. Sinabi niya na may trabaho daw siyang may aalok. Akala ko nakikipag-ayos na siya kaya tutulong. Pero seta pala ang ginawa niya. Nung nandun na ako, wala palang trabaho. Nagulat ako, bigla niyang ginulo ang buhok niya at pinunit ang damit niya at sumigaw ng rape. Oh my! Tapos may mga tanod nang dumating hanggang sa pinadala ako sa presinto. Mabuti na lang at may CCTV dun sa lugar at nakita ng lahat na walang nangyaring rape. Ayun, siya ang hinuli, kinulong at pinagmulta para sa danyo sa akin. Ay, salamat at nagkaganon. Pero teka, nahuli naman pala yung babae. Bakit nagtuloy ang galit mo sa lahat ng babae? Ewan, parang kapag may mga kakaibang kilos sila, naiisip ko na may balak silang masama. Domeng, hindi lahat ng babae ganun. Pakawalan mo na yung bit-bit mong yan para gumaan na ang loob mo. Simulan mo sa pakikipag-ayos kay Dina. Hindi pa siguro ngayon. Kukuha na lang ako ng tamang pagkakataon. Salamat, Desiree. Ano ba? Pamilya na tayo dito. Kaya gusto ko magkakasundo tayong lahat. Oo, salamat. Papadudot madali din kausap si Domeng. Kasi sinunod niya ang pakiusap ko sa kanya na huwag na lamang pansinin si Dina. Umasa ako na sana'y walang pangit na kasunod ang hindi nila pagpapansinan. Pero sa totoo lang ang tahimik na mga tapat namin kasi walang away. Kaso nga'y parang mga multo ang turing nila sa isa't isa. Pakiramdam ko ay parang akong isang makapangyarihang engkantada kasi nga dahil hindi nila pinapansin ang isa't isa. Ako lang ang nakikita nila pag kinakausap ko sila. Pero para sa akin, mas maayos na talaga ang ganon. Paminsan-minsan ay sinusumbong ako ng pagkapilya ko kaya tinutokso ko sila na bagay silang dalawa na maging magjowa. Bakit po hindi, di ba? Dalaga itong si Dina at binata naman itong si Domeng. At tuwing tinititigan ko sila ay para sa mga mata ko ay bagay talaga silang dalawa. Hindi ko alam kung anong dahilan pero yon ang tingin ko. Kapag tinutokso ko sila ay hindi sila nagkikibuan pero nakikita ko ang mga tagungiti sa mga labi nila. Para bang may konting kilig silang nararamdaman. Dahil sa mga naobserbahan ko ay nabuo ang isang napakagandang ideya. Papadudot. Kaya naman nakapag-decide ako ng mga oras na yon na subukang maging matchmaker. Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot kahit busy ako ay talagang nag-extra effort ako para maging malinis ang aking pinaplano.
Unang plano ko ay ang mapagaan ng damdamin nila sa isa't isa. Kaya bumibili ako ng bulaklak at pasimpleng ibinibigay kay Dina. Sinabi ko na pinabibigay yon ni Domeng, hindi siya nagagalit pero hindi rin nagsasalita. Tinatanggap niya lamang. Ganon din kay Domeng, minsan ay bibili ako ng kape para ibigay sa kanya na kunwari ipinabibigay ni Dina. Ganon din, tinatanggap niya pero walang sinasabi. Ang ikalawang plano ko ay ang kuntsabahin ng mga night shift na gwardya para isang gabi ay mapigilan nila sandali sina Dina at Domeng na huwag agad umalis sa binabantayang mga bahay. Pinakausap ko sa mga night shift ang dalawa para may time ako na maghanda sa labas, sa gitna ng kalye, sa tapat ng mga bahay na binabantayan namin. Mabuti na lang at meron kami sa bahay ng kandila na di kuryente. Hinaram ko muna sa altar namin. Ibinalik ko rin naman ng maayos pagkatapos magamit. Malakas kasi ang hangin, mamamatay ang apoy pag totoong kandila ang ginamit ko. Yun nga lang ang haba ng extension na kinailangang gamitin. Pero ang ganda naman ng kinalabasan. Siyempre, ang special attraction sa ganap na yon ay ang mga luto ko. Nung i-chat ko ang mga night shift guard na handa na ang lahat ay sa kanila tinapos ang kunwaring pakikipagkwentuhan para lumabas na ng bahay sina Dina at Domeng. Papadudot ang galing ng timing kasi sabay na sabay silang lumabas ng bahay. Siyempre na-shock sila. Bukod sa nagliwanag ang ganda ko ay na-shock sila sa mesa sa gitna ng block namin. Saka ko sila tinawag. Nahiya na siguro ang dalawa kaya lumapit na lamang at kumain. Kailangan nilang kumain kasi pinaghirapan ko yon at isa pa ay ako din ang nagsiserve. Para akong waitress ng sosyal na restaurant. Kasi naman ang ganda ng setup, may pa-candlelight pa. Ng mga oras na yon, papadudot. Welcome to Block 15 Restaurant. I'm Desiree and I will serve you tonight. Wow, Inglesera. Inaral kong mabuti yon mula kahapon. Please have a seat. Sandali, bakit kami uupo? Oo nga, nasan yung kadate mo? Kaloka, wala akong kadate. Huwag niyo na ngang ipaalala na sasaktan lang ako. Ay, sorry. Para kanino tong setup? Obvious ba? Para sa inyong dalawa. Sa amin? Plangak! Domeng, pakihila ang upuan ni Dina. Ha? Saan ko dadalhin? Kaloka talaga. Ibig kong sabihin, paupuin mo na si Dina. Alalayan mo ang silya. Wag na. Kaya ko naman. Shh! Ako ang server, kaya makinig kayo. Go, Domeng! Salamat. Walang anuman. Wala pong champagne, kaya white wine na lang. Naku, sandali. Bawal yan. Ano bang bawal? Tapos na ang duty nyo. Saka hindi naman tayo magpapakalasing. Kung sa bagay. O sige, pahingi. Salamat. Eto po ang dinner nyo. Doon lang po ako sa gilid. Tawagin nyo lang po ako pag may kailangan. Salamat. Ang ganda naman itong ginawa ni Desiree. Ngayon lang ako nakaranas ng ganito. Ako din eh. Salamat ha. Nako, wala akong alam dito. Si Desiree lang ang may gawa nito lahat. Ganun ba? Akala ko nga din may alam ka dito eh. Oh, wala akong ibang ibig sabihin ha. Akala ko lang naman. Okay lang. Pareho lang naman tayo ng akala. Kain na tayo. Gutom na ako eh. Oo nga, ako din eh. Ano ba to? Tanggalin ko na nga tong takip. Wow! May soup, may liempo, may gulay. Baka makailang rice ako ah. Ako din. Woo! Come on! Si Desiree pumapalakpak pa. Oo nga eh, baka may kalapate. Salamat pala ah. Bakit ikaw ang nagpapasalamat? Dapat ako.
Saan ka naman nagpapasalamat? Sa mga bulaklak na binibigay mo. Bulaklak? Oo. Sandali. Ikaw ba nagpapadala ng mga kape sa akin? Anong kape? Kung ganun, hindi ko nagpapadala ng kape. Teka, ibig sabihin hindi din ikaw ang nagbibigay ng bulaklak? Hindi. Bakit naman ako magpapadala ng bulaklak sa'yo? Bakit din ako magbibigay ng kape? Ano ako, nasisiraan ng ulo? Ano din ako? Nababaliw? Talaga? Ay! Ano nangyari? Kanino galing yung mga bulaklak na inaabot mo sa akin? Yung mga kape, sino bumibili? Ha? Ako? Nakakainis ka! Makauwi na nga! Uuwi na din ako. Sandali! Papa Dudut, pumalpak ang plano ko at pati ako ay nadamay na po sa away nung dalawa. Kasi kinabukasan ay nagbalik sila sa dati. Yung talagang dati na konting kibot, may nasasabi sila sa isa't isa. Siyempre, ang sitahan nila ay sa away lagi napupunta. Kaso tuwing referee mode na sana ako para umawa at palapit pa lamang ako, ay sinasabihan na nila akong huwag makialam sa away nila. Napapahiya ako sa sarili ko tuwing nangyayari yon. Umuuwi na lamang ako sa bahay pagkatapos nila akong itaboy. Isang umaga nag-away na naman ang dalawa. As usual, itinaboy na naman nila ako at pag-uwi ko sa bahay, pakaramdam ko ay wala akong makausap. Since umaga pa noon, sa gabi pa darating ang mga karelyebo nilang night shift na mga gwardya. Sakto naman na day off nung mga kasama ko sa bahay ng araw na yon, kaya umalis silang lahat at ako lamang ang naiwan sa bahay. Ayoko naman pong kausapin ang sarili ko, yung mga bulaklak ko naman ay nasa labas ng bahay. Ayoko namang lumabas ulit at kausapin ang mga bulaklak ko. Makikita ko kasi sina Dina at sina Domeng. Masama pa ang loob ko sa pagtataboy nila sa akin. Kaya ayoko talagang lumabas at ayoko na muna silang makita. Pero kahit nasa loob na ako ng bahay ay dinig ko pa rin ang pagtatalo nilang dalawa. Hindi nila namalayan habang nagbabangayan sila ay may dumating na 3 lalaki at pumasok sa bahay namin. Natigil lang ang away ng dalawa nang makarinig sila ng putok ng baril. Agad na pinuntahan ni Dina at Domeng ang bahay namin at nilabas na nila ang mga baril nila at alerto na pumasok sa loob. Habang papasok sila ay nakasalubong nila ang 3 lalaki na tinangkang magnakaw sa loob ng bahay. Isa lang sa 3 magnanakaw ang may hawak na baril. Sina Dina at Domeng naman ay may kanya-kanyang hawak na baril kaya natakot ang 3 lalaki at mabilis na sumuko. May tig-isang poses din sina Dina at Domeng kaya pinosas nila sa isang poste ang 3 lalaki. Habang nakaposas ang mga ito ay tatawag ng pulis si Domeng. Nagsabi naman si Dina na papasok sa bahay namin. Ilang sandali lang mula sa loob ng bahay ay narinig ni Domeng ang malakas na pagsigaw ni Dina Papadudut. Uy, Dina. Handa ka na ba? Oo. Ngayon ko lang uli nakitang ganyang kaliwanag ang bahay nila, Desiree. Oo nga. Nung huling beses na maliwanag ang bahay na yan, nung Pasko, sa dami ng palamuti. Liwanag na masaya. Pero ngayon, iba na. Ngayon, maliwanag siya dahil sa ibang dahilan. At ang mga palamuti, mga bulaklak. Napakadaming nakikiramay. Napakabait na tao kasi niya eh. Kaya lahat apektado sa pagkawala niya. Isipin na lang natin na nasa magandang lugar na siya. Pero mamimiss ko siya. Yung mga kabutihan niya. Laksan mo loob mo. Oo. Ipagdasal na lang natin siya. Ano bang pinagsitsikahan nyo? Uy, Desiree! Ano ka ba naman? Nakakagulat ka naman. Ayan, kakakape nyo, nervyoso at nervyosa na kayo. Saan ka ba galing? Bakit wala ka sa loob? Bumili ako ng kape. Tara, magkape tayo. Ikaw kakasabi mo lang na nagiging nervyoso na kami kakakape. Tapos magpapakape ka? Ito naman, may juice din akong binili. Tara na, hinihintay na kayo ni Sir. Huwag ka nga manakot. Biro lang? Siyempre, isa kayo sa mga sobrang kaklose ni Sir. Nakakalungkot talaga. At sa Amerika pa siya binawian ng buhay. Buti pala, naiuwi siya dito. 3 linggo din bago naiuwi ang katawan niya. Yan kasi ang hiling niya, na dito siya maiburol at mailibing.
Teka, ikaw naman, kumusta yung tama ng baril sa'yo? Hindi naman niya naapektuhan ang ganda ko. Nakakainis ka, puro ka biro. Muntik mo nang ikamatay ang tama ng baril sa'yo. Oo nga, buti na lang hindi maluba ang tama kung hindi. Kundi ano, ako sana yung pinaglalamayan. Hoy! Ayokong isipin yan. Alam mo, noong mahina ka pa, ayaw ko din tanungin baka makasama sa'yo. Pero ngayong medyo okay ka na, siguro pwede na mag-usisa. Bakit ka ba kasi nanlaban pa dun sa mga magnanakaw? Nakakaloka, na-misinterpret nila ako. Hindi naman ako manlalaban. Tatakbo sana ako papasok ng bahay para isara yung pinto. Napalakas lang ang tili ko, kaya ayun, nagulat yung magnanakaw kaya nakalabit ang baril. Ibig mong sabihin, nagulat lang sa'yo yung magnanakaw? Mismo, kaya nga naawa rin ako. Pero nagtangka pa rin silang magnakaw. Kaya kailangan pa rin nilang maparusahan. Oo no, bunti ka na nga. Ano? Alam mo pa Juliet yan? Wait ako machuchugi basta-basta. Masamang damo akiz. Tigilan nyo na nga yung ganyang usapan? Pero ito, walang biro. Masaya ako. Grabe ka, namatay na si Sir, masaya ka pa. Luka-luka, hindi dahil doon. Eh anong dahilan? Ayan. Alin? Ayan. Ano nga? Ginit ulo, high blood. Ang sinasabi ko, kayong dalawa. Napakasaya ko at okay na kayo. Kung di pa ako muntik mamatay, hindi pa kayo magbabate. Kaya may silbi din yung pagkakabaril sa akin. Hoy, huwag ka nga magbiro ng ganyan. Muntik mo nang ikamatayan. O siya, basta yung pangako nyo sa akin ha, na hindi na kayo mag-aaway uli. Ako naman, wala na sa akin yun. Ako din naman. Oh, bakit parang galit ka? Eh kasi yung sinabi mo parang hindi ako marunong tumupad sa pangako eh. Ikaw lang nag-iisip niyan. Ano, masama akong tao? Sinabi ko ba? Nakakaloka, kakasabi ko lang. Ayun na naman, papunta na naman sa away. I-upstage nyo pa ang burol ni Sir ha. Joke lang. Sinusubukan ka lang namin. Nakakaloka kayo. Basta ha, kahit anong mangyari, ang pangako ay pangako. Oo, hindi ko nakakalimutan yun. Di na. Oo naman, pangako yun eh. O siya, tara na. At nang masilip nyo na si Sir. Papadudot, syempre napatunayan ko po na hindi ako yung pinaglalamayan. Kasi eto po ako at nagkukwento pa. Inatake po sa puso ang amo kong lalaki sa Amerika po siya binawian ng buhay. Inuwi po rito sa Pilipinas ang katawan niya sa kahilingan niyang sa bahay niya iburol. Ako naman po kahit may benda at iika-ika ay punong abala pa rin para asikasuhin ang mga bisita. Matanda na rin po kasi si ma'am kaya hindi na masyadong makapag-estima ng mga nakikiramay. Dahil nga po sa mabait ang mga amo ko ay nakiramay ang buong village mula Block 1 hanggang sa amin sa Block 15. Kaya pagod the Philippines ang ganda ko sa pag-aasikaso. Siyempre kilala ko bilang machika kaya pinangatawanan ko po ang aking reputasyon. Kaya si Nadina at Doming na pinakitaan ng kabutihan ni Sir ay apektado rin sa pagkawala niya. Tumulong din ang dalawa sa pag-iistima ng mga bisita. Malungkot man ang eksena ay masaya pa rin ako. Masaya ako hindi lang dahil sa hindi na nag-aaway si Nadina at Doming kundi napaka-sweet nila. Papadudot dahil sa magandang turingan ni Nadina at Doming sa isa't isa noong lamay. Piling ko ay may suot akong korona habang rumarampa. Bit-bit ang mga kape at mga chichirya. Ramdam ko po na ako ang nagwagi dahil sa pagkakaayos nilang dalawa. Hindi ko lang sila basta na pagkasundo kundi na pagkaisa ko pa sila. Isa lang ang nasabi ko noon, bongga! At hanggang ngayon ay bongga pa rin kasi mag-iisang taon nang magkarelasyon ang dalawa. Ang first anniversary nila ay kasabay ng babang luksa ni Sir. At ako naman, ganun pa rin. Wala pa rin love life pero okay lang. Itutuloy ko na lang ang pagiging ina sa mga kasama ko sa bahay at sa mga security guard na kapitbahay. Salamat po Papa Dudut sa ibinigay ninyong oras para may parinig ang kwento ko sa Barangay Love Stories. Kayo talaga ang official number 1 ng inyong forever, kapuso at kabarangay
Desiree. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever.